Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong bagyong Goryo o ang ating pang-pitong bagyo ngayong taon. Ito pong bagyong Goryo ay nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility kagabi pa bago mag alas 12. Sa ngayon, ito po ay napapanatili niya yung kanyang lakas na nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin umabot sa 110 kilometers per hour at may mga pagbugsong umabot sa 135 kilometers per hour. So medyo malapit na po yan sa typhoon category. So meron tayong inaasang briefly na paglakas niyan, pero sa ngayon, nahihirapan po yan mag-consolidate ng lakas. Dahil sa tinatawag nating vertical wind shear o yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo. At kung titingnan nyo nga itong ating satellite image, ito po yung center niya, no? O gitna. Kung mapapansin nyo, yung bulto ng kaulapan niyan ay nandito sa baba. Dahil yan doon sa ating vertical wind shear. So, tabingi po yung ating bagyo. Yung kanyang mga kaulapan ay nandito sa ibabang bahagi niyan or southeastern at southwestern quadrant niya. Wala po sa itaas. Pero nandito po ang gitna or sentro niyan. So, yan din po ang naghihinder at pumipigil sa bagyo para lumakas. Pero yan po ay inaasahan nating mapanatili yung kanyang severe tropical storm category at bumaybay dito sa eastern portion ng ating bansa. Patungo dyan sa may area ng northern portion ng Taiwan. Ito nga pong bagyong si Goryo ay may pagkilos na pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Goryo. So ito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Goryo. Pinapakita nga dito na meron itong possibility na bahagyang lumakas pa or tumungtong sa typhoon category. So, konti na lamang po yan since nasa 110 kilometers per hour na yung kanyang maximum center wind. So, hanggang 118 po para pumalo sa typhoon category. Samantalang, yung vertical wind shear ay magte-take in effect ulit pag kilos po niyan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At mapapanatili yan or babalik po yan sa tinatawag nga nating severe tropical storm category. At if ever maglandfall yan or tumama dito sa ilagang bahagi ng Taiwan, yan po ay posibleng humina. So ngayong araw hanggang bukas, baybayin po niyan itong northeastern quadrant ng ating bansa or ng ating part dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, kung mapapansin nyo dito sa ating track, wala po tayong nakikita pang paglandfall or pagtama nito sa lupa. At dahil medyo mataas din po ito, hindi rin natin yan inaasahang magkaroon pa ng direct effect sa ating bansa. If ever bumaba yan ng konti, maaaring sumabit yan yung kanyang mga panglabas na kaulapan dito sa extreme northern Luzon. Pero nonetheless, ito po ay medyo compact at maliit din na bagyo. So, yung direct effect nito or yung ating pinakamalalakas na hangin ay malayo po sa ating bansa. At, again, sa mga nagtatanong kung posible ba itong magpalakas ng habagat, hindi po natin nakikitang itong magkaroon ng immense effect o yung malakas na habagat dahil sa pagdaan nito. So, meron tayong southwest monsoon pero bahagya lang po yung ating epekto na matatanggap dyan. Mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Pero, mag-ingat pa rin po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms dahil biglang buhos pa rin po yan ng malakas na pagulan. Yan po yung ating mga kadalasang natatanggap tuwing hapon at gabi. So, ito pong bagyong Goryo ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan bukas hanggang sa darating na Wednesday until maglandfall po yan dito sa itaas na bahagi ng Taiwan. At posibleng makalabas din dito sa itaas na bahagi ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Wednesday. Ngayon, balikan natin itong ating satellite image para sa pangkalahatang lagay ng panahon ng ating bansa. Again, ito po ang bagyong Goryo o yung bagyong international name na Pudul. Again, shade po yan, yung ating bulto ng kaulapan ay nandito sa ibabang bahagi niyan. Pero ngayon nga ay hindi po yan umaabot sa atin. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay nakakaranas ng maaliwalas na panahon maliban lang sa mga afternoon showers at thunderstorms. Yan. Tuwing sumasapit po ang hapon, nagkakaroon na po tayo ng mga kaulapan at posible po yung mga ating isolated o localized na pagulan o thunderstorms. Yung mga pagulan na hindi masyadong tumatagal pero again, if ever meron tayong mga thunderstorms, malakas na pagulan po yan kahit na short-lived lang po. So mag-ingat pa rin po tayo dyan. So wala rin tayong inaasahang significant na paglakas ng habagat in the next few days habang kumikilos. Ito po ang bagyong Goryo sa itaas na bahagi ng ating bansa. If ever may mga pagulan tayo, yan po ay mga scattered na lamang o kalat-kalat na pagulan. Ito po sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Goryo. Balikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin para sa Philippine Weather Trivia.